Pupuntahan ko ang mag-ama at makikita kita, anak. Magbabayad ng malaki kung sino man ang may kapakanan ng pagkawala mo. Okay ka lang ba, Itay? Oo, anak. Napaisip lang ako. Baka may galit na sa atin ang papa ni Puti dahil sa nangyari sa kanya. Huwag na muna natin isipin yan, Tay. Sigurado ako maiintindihan niya tayo. Ang importante, nakita na natin si Puti at magkasama tayo ngayon. Pag nalaman ng ama ni Puti ang ginawa nila, sigurado akong gaganti yon. Dapat lang, Itay. Sino ba namang ama ang hindi magagalit? Tsaka nababagay lang sa kanila kung anong gagawin ng ama ni Puti sa kanila. Bakit walang tao rito? Saan kaya nagtungo ang mag-ama? At may sulat dito sa mesa. Alam ko na kaya ko silang sundan kung saan sila nagtungo sa pamamagitan ng sulat na to. Alam ko na susundan ko ang amoy na sulat kamay nila. Pagkatapos ko kumain dito, pupuntahan natin sa kulungan nila. Ang mag-ama at ang nilalang na si Puti. Matanong kita, Don Ramon, bakit may nakalagay palagi na plato dyan sa kabilang upuan? Masyado kang pakialimiro, ang dami mong tanong. Gusto mo bang ipasok sa sako at ihulog sa dagat? Napakatanga mo. Umiiral na naman yung pagkamarites mo. Ayan tulong na high blood sa'yo si Don Ramon. Nagtanong lang naman ako, kuya. Dahil kadakain niya, may pagkain dun sa isang upuan. Para sa nag-iisang anak niya yun na naglayas dahil sa pagiging stricto niya. May anak pala siya, ngayon ko lang nalaman. Oo, Onika. Iha niya si Ma'am Angel. Hindi niya masikmura ang gawain ng kanyang ama, kaya siya naglayas. Ngayong alam mo na, itikom muna yung bunganga mo. Baka sa sementeryo ang bagsak mo, tapos madamay pa ako. Sige, kuya. Kumusta na kaya sila Mang Isko at Kaloy? Lalo na si Puti. Ang cute-cute talaga. Nakakamiss siya. Bisitahin ko kaya sila Mang Isko at Kaloy ngayon sa bahay nila para makita ko si Puti. Ano yun, Don Ramon? Puntahan natin ang mag-ama. Dalhin niyo ako sa kanila. Hihingi tayo ng gold bar ulit kay Puti. Pero Don Ramon, mahina na si Puti para pagbigyan ka niya. Bakit ko ba kayo kinuha para maging alalay ko ang bubulok ng mga pag-iisip ninyo? Gagamitin natin ang mag-ama para gawin ni Puti ang kahilingan ko sa kanya. Ang galing mo talaga mag-isip, Don Ramon. Abay, dapat lang, hindi ko maabot ang lahat ng meron ako kung hindi ako magaling. Andito na ako sa bahay nila pero bakit nakabukas ang pinto at parang walang tao? Wala talagang tao. Saan kaya sila nagpunta? Ano ito? Parang sulat. Basahin ko nga. Kami po ay pupunta sa bahay ni Don Ramon dahil dinakip niya ang kaibigan naming si Puti. Hindi pa rin nagbabago ang papa ko sa mga gawain niya. Paano niya ito nagagawa sa mga katulad ni Mang Isko at Kaloy na purong mabubuting kalooban at napakabuting tao? Ang sama-sama niyang tao, ikinakahiya ko siyang naging tatay ko. Kailangan kong puntahan at tulungan sila Mang Isko at Kaloy at lalo na si Puti. Malapit na ako, anak. Hintayin mo ako. Magsitayo na kayo dyan, papunta na dito si Don Ramon. Huwag kang matakot, Puti. Andito lang kami sa tabi mo.
Pansin mo ba tay si Puti? Unti-unting nanunumbalik ang lakas niya. Pati ang kulay niya naging nyebe ulit. Pansin ko din anak pero natatakot ako. Baka gagamitin naman ulit ang kapangyarihan niya ni Don Ramon. Anong binubulong-bulong niyo dyan? Kumusta naman ang mag-ama sa bago nilang kulungan? Darating ang panahon, Don Ramon. Magwawakas yang kasamaan mo. Mukhang tumatapang na si Puti at lumalakas na siya. Mukhang sumasang-ayon ang panahon sa mga plano ko. Bakit, Don Ramon? Anong pinaplano mo? Kunin niyo si Isko ngayon din. Masusunod, Don Ramon. Anong gagawin niyo sa akin? Maawa ka sa tatay ko, Don Ramon. Huwag mo siyang sasaktan. Mukhang nararamdaman ko na ang presensya ng anak ko at ang amoy ng mag-ama. Hindi ako pwedeng magkamali. Kailangan ko ng magmadali. Hindi masasaktan ang tatay mo kung susundin ni Puti ang gusto ko. Huwag mong gawin, Puti. Hayaan mo na lang ako. Parang awa mo na, Don Ramon. Tigilan mo na ito. Maawa ka kay Puti at sa tatay ko. Sana maabutan ko pa sila! Ngayon, Puti, bigyan mo ko ng napakaraming ginto. Huwag mong gagawin, Puti, at ikaw tay hindi ka pa rin nagbabago. Mukha ka pa rin pera. Ayos ka lang po ba, Mang Isko? Ako na po ang humihingi na kapatawaran sa ginawa sa inyo ng papa ko. Anak, bumalik ka. Miss na kita, anak. Hindi ko na kaya at masikmura ang pinaggagawa mo. Ngayon, pakawalan muna sila, Mang Isko at Puti. Pakakawalan ko sila, anak, kapag pumayag kang bumalik sa akin. Sige, para matapos na to. At para makauwi na sila Mang Isko at Kaloy. At huwag kang umasang babalik pa tayo sa dati. Dahil hanggang ngayon, ang itim pa rin ang budhi mo. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Angel. Kung hindi dahil sa iyo, baka napahamak na kami at hindi kami makakalabas sa kulungan na yon. Kulang pa yung Kaloy sa mga ginawa ng papa ko sa inyo. Humihingi ulit ako ng pasensya pero aalis ako dito, hindi ko matiis ang ugali niya. Puti, alam mo ba, kung hindi kita na-miss, hindi ko malalaman na hinuli ka pala ng papa ko. Naamoy ko ang itim na budhi mo at ikaw pala ang si Don Ramon, ang nag-iisang naglakas loob para abusohin ang kaisa-isa kong anak. Ngayon, dahil gahaman ka sa kapangyarihan at sa lapi, papipiliin kita. Kukunin ko lahat ng meron ka. O ang kaisa-isa mong anak. Wag mong gawin sa anak ko yon. Maawa ka. Mahal na mahal ko ang anak ko. Ngayon, alam mo na ang pakiramdam. Mamaya gigising ka na isang pulube sa gitna na kagubatan na walang makain. Abangan ang Season 2 episodes ni Puti, The Eight-Tailed Fox in the Forest.